Nandito na tayo ngayon sa chapter 2 ng ating palabas. Makikita natin dito ang isang telebisyon na nasa balita at may lalaking nasa isang interview at sinasabi niya rito talagang sumasayaw siya sa apoy ng sibat gaya ng sabi nila parang nataradya. Tulad ng God of Distraction na si Shiva. At may biglang may nagsalita, "Boss, manood tayo ng iba. Ito pala ang ating bida na si Gongja." At sumagot naman ang boss, "Bakit? Nagiging maganda ito, hindi mo ba gusto ang Flame Emperor?" At patuloy pa rin silang nakikinig ng interview sa telebisyon. Na kahit na-achieve na neto ang rank 1 hindi nagbago ang pag-uugali neto. At hindi talaga siya katulad ng iba. At agad naman tumugon si Gongja na ang sabi nito, hindi naman sa ganon. Sabi niya sa boss. At dagdag pa niya, ito ang uri ng bayani na kailangan ng sangkatauhan ngayon. May mga taong nabubuhay ng ganyan, ngunit ang buhay ko ay isang walang kabuluhang laro, bigla naman nagsalita ang boss sabi niya. Eto na naman ang isa. At makikitang nakikiusap si Gongja sa boss na pakinggan daw muna siya neto dahil nakakuha daw siya ng S-dagdag plus skill nung nakaraang araw lang at saad ni Gongja pero kung gagamitin ko ang nakakahamak na kasanayang iyon mamamatay ako. Hindi ko man lang ito naiulat sa Association of Hunters. Mas magiging mukhang tae ako. Kung sasabihin ko, iyon ang aking kakayahan. Napayuko na lang si Gongja habang nahampas niya ang lamesa at agad naman nagalit ang boss at sinabing, "Sumusuka ka ba? Lumabas ka at doon ka sa gilid." Lumabas na nga si Gongja at habang naglalakad si Gongja na parang walang kagana-gana sa sarili at biglang may lumabas sa kanyang panel gauge. Rango ng Hunter ngayon. Number 1 Flame Emperor. Number 2 Black Dragon. Number 3 Viper. At sinabi na lang ni Gongja sumasakit na ang kanyang ulo. At bigla na lang may narinig na sumigaw sa isang parte ng iskinita, si Gongja at nagulat ito, agad-agaran naman sinilip ni Gongja kung ano ang yayari doon, nakita niya rito ang isang babae at isang lalaki, at pinakinggan nito kung ano ang pinag-uusapan habang siya ay nakatago, at sabi ng babae, "Pakiusap lumayo ko Flame Emperor." Napasabi na lang si Gongja ng ano ban aumenta, habang nagtatago. Ito pala ay sila Flame Emperor at Miss Saint at biglang nagsalita si Flame Emperor o Yusuna na nagsabi, "Wow, ganda ng acting. Kung may nakakita maniniwala sila na inosente ka ha. Miss Saint, nalasan ang inumin mo kanina agad-agad pinakita ang isang botelya na nilalaman pala neto ay isang lason." Nagulat dito si Miss Saint. At sinabi rito ni Yusuna, "Basilisk stomach acid na susubukan mong ipakain sa akin." Habang itinapon nito ang botelya na naglalaman ng lason habang ito ay nakangisi at sinabi kay Miss Saints, "Wow, kung hindi dahil sa husay ko, grabe ang gulo." At nagsalita naman si Miss Saint habang ito'y takot. "It's a misunderstanding, I just wanted to clear the tower as a team kasama ka." Iyan din ang iniisip ko pero nagkamali ako pakiusap, pag-usapan lang natin maipaliwanag ko ito. Napatikip naman ang bibig si Gongja sa kanyang narinig at napasabi na lang sa kanyang sarili. Ano, hindi ba sila nagde-date? Ito ba? Hindi totoo. Yun lang. Anong klaseng mag-asawa ang nag-uusap ng ganyan? Napunta ulit tayo sa eksena na hawak-hawak ni Yusuna sa leeg si Miss Saint. Na parang sinasakal, habang binigkas neto ang, ngunit nakukuha kong magpasya sa panuntunan ng pag-uusap. Dito makikita ulit natin si Gongja, na nakatikip ang bibig ng kanyang kamay, sinabi neto sa isip niya. Isa itong usapan ng gustong pumatay at ng gustong mabuhay. At habang sa call ni Yusuna, si Miss Saint hindi pa rin ito natapos sa kanyang pagtatanong kay Miss Saint. Sasagutin ko ang mga tanong, kailangan mo lang sumagot. Mayroon akong kasanayan sa pagtuklas ng kasinungalingan ko, wag mong subukang magsinungaling sa akin. Kung sasagutin mo lahat ng tanong ko baka bigyan ka ng antidote. Sagutin mo sino nagsabing patayin mo ako. At wala namang tugon dito si Miss Saint kung sino ang nag-utos para patayin siya. Ito ba ang mangkukulam mula sa Black Dragon? Habang sakal-sakal pera ni Yosunha at sinabing, "Yun ang naiisip ko." Pero wala pa ring awang pinatay ni Yusuna si Miss Saint gamit ang kanyang kapangyarihang apoy. At sinbing goodbye Saint Isabel. At sumigaw na lamang siya habang onti-onting namamatay. At habang nakita ang lahat ng pangyayari ni Gongja, napasabi na lang siya sa kanyang sarili ng hero, ang isang bagay na yun. Habang ito'y napatulala ng saglit at mabilisang tumakbo at sinabi kailangan ko agad makaalis dito. May nangyaring murderer at isa siyang psychopath. Gagey. At tumakbo ng tumakbo si Gongja nang natapakan nito ang isang bote at dahilan para ito'y mabasag at marinig ito ni Yusuna. At napalingon ang lahat dahil narinig ni Yusuna ang tunog ng basag na bote. At dito siya nakitang tumatakbo. At habang tumatakbo pa si Gongja ay nakatingin si Yusuna sa kanya at nakangiting sabi, "Akala ko itinaboy ko lahat ng daga palabas ng lugar pero may natira pa." At sabi ni Gongja sa sarili,
Yan ang mga mata ng mamamatay tao. Hindi ba nauna si Miss Saint? Tapos ilan na ba ang napatay niya hanggang ngayon? 10,000 o higit pa, at nagpatuloy sa pagtakbo si Gangja. Hanggang sa na-sprain ito at habang takot ang nararamdaman ni Gangja at sinabi niya. Ang paa ko, napansin agad ni Gangja ang papalapit na si Yusuna habang hawak neto ang Flame of Spear. Napasigaw na sa takot si Gangja at sinabing, parang awa muna. Nagsalita naman dito si Yusuna at sinabing, bakit ka tumakbo? Nagsalita naman ulit si Gangja. Maawa ka Flame Emperor, maawa ka. Agad naman tinanong ni Yusuna si Gangja kung may nakita ba ito. Agad naman nagsalita si Gangja. Wala akong nakita na kahit na ano. Habang ito'y umiiyak sa sobrang takot, tinanong ulit siya ni Yusuna. Ano ba ang hindi mo nakita? At dagdag pa niya rito. You called me Flame Emperor at sinasabi mong wala kang nakita na kahit na ano. At sinakaw na lang bigla ni Yusuna si Gangja. Sinabing, halos gusto kong maniwala sa iyo kung ako ay isang ganap na tanga. Nagsalita naman ulit si Gangja rito at sinabing, hindi ko sabihin kahit kanino please. Nagsalita ulit si Yusuna. Kung ayaw mong maging santo kausapin mo ako at, sinong bastardo ang nagpadala sa'yo? Taga Black Dragon ka din ba? At biglang nagsalita si Gangja. Kasanayan sa lie detector. Nagtaka naman si Yusuna dito sa sinabi ni Gangja at nagsalita ulit itong si Gangja. Sabi mo, meron ka kung gagamitin mo. At makikita mo, nagtaka naman si Yusuna dito at sinasabing, anong lie detecting skill? Nagsalita ulit si Gangja at sinabing, pagkatapos, pinatay mo ang taong iyon. Nang walang anumang ebidensya, dahil lang medyo naghinala sila. Binitawan neto si Gangja sa pagkakasakal at nagalit ng tuluyan si Yusuna at itinulak ito at sinabi niya rito. Koy, anong klaseng tao ako sa tingin mo? Sinusubukan talaga akong patayin ni Miss Saint. Kung hindi mo siya papatayin ngayon, lalasonin niya ako bukas. Habang nakatingin si Gangja kay Yusuna paubo-ubo ito habang hawak ang nanakit na lalamunan at sinabing. Paano mo naman nalaman? At sinabi dito ni Yusuna. Alam ko lang, may paraan ako. At hinawakan ni Yusuna sa ulo itong si Gangja na para bang isang aso at sinabi niyang rito. At anumang paraan, dahil umiiyak ka tungkol sa lie detector skill, inosente ka talaga. Agad naman nagsalita itong si Gangja habang hawak ang nananakit nitong lalamunan. Dahilan ng pagkakasakal. Kanina ni Yusuna sabay sabi ng, salamat sa pagtitiwala sa akin. Ngunit, nakaramdam ng init sa ulo itong si Gangja dahil ginamit na pala ni Yusuna ang kanyang apoy na kapangyarihan habang nakalapat ang kamay nito sa ulo ni Gangja para ito'y patayin at ito ang huling sinabi ni Yusuna kay Gangja. Pero nakita mo pa rin ang lahat at sinabing, kaya, mamatay lang, habang ito'y nakangisi na parang demonyo. At nagawa pa niyang magpakilala kay Gangja habang paunti-unti niya itong pinapatay. Gamit ang kanyang apoy na kapangyarihan. At sinabing, ang pangalan ko ay, Yusuna, goodbye. Bigla na lang napunta sa isang alaala, na isang bata at isang matandang lalaki na madilim ang imahe na kinakausap ang isang bata na walang iba kundi si Gangja. Sabi ng matanda, ang pangalan mo ay Gangja, kaya kailangan mong maging isang mahusay na tao tulad niya. At sumagot naman ang version na bata ni Gangja. Opo, Headmaster. Ito pala ang Headmaster ni Gangja. At mapunta naman tayo ulit sa ating bida na si Gangja na nagsasalita sa isip. Ayokong mamatay sa ganitong paraan. At biglang may lumabas sa kanyang panel gauge na nagsabing, namatay ka na. Dito makikita natin na nakadapa na si Gangja na wala ng buhay. At sinasabi sa kanyang sarili, bakit kailangan kong mamatay ng ganito? Hindi, bakit kailangan kong mamuhay ng ganito? May lumabas na naman na notification sa kanyang panel gauge na, dahil sa pagkamatay mo, ang mga kinakailangan sa kasanayan ay natugunan. At sinabi ulit ni Gangja sa kanyang sarili, kaya kung mabuhay ng mas maayos. At hindi perentum itigil ang kanyang panel gauge na nagsasabing, nakopya na ang Hunter, Yusuna's skill, completely, paglikha ng card ng kasanayan. Nagsalita ulit ang ating bida sa kaning sarili, I deserve a little better. At pinili nito ang gold na card skill. At may lumabas sa kanyang panel gauge na ito'y pinapipili kung anong skill card. At sinabi ni Gangja, kung may isa pa akong pagkakataon. Kahit isa lang, at kinuha ni Gangja ang isang gold skill card. At biglang nag-notification ang kanyang panel gauge ng sunod-sunod. Kumpleto na ang pagpili, kasanayan sa pagkopya, at biglang napamulat sa gulat. Itong si Gangja, dahil narinig niya ang isang balita na may tungkol sa balita sa Babylon. At agad niyang napagtanto at napabangon. Na bumalik siya nung araw na ini-interview ang Flame Emperor na si Yusuna.
At napasabi ng, ano, at napatingin siya sa kanyang laptop at nakita ang news na nagsasabing, The Flame Emperor has solo cleared the boss again. At napasabi na lang si Gong John ng, ano ito? At dito na nagtatapos ang chapter 2. At kung gusto mo pa mapakinggan ang mga susunod na recap, mag-like and follow ka na rin.